O mga kababayan, kilala nyo ito? Congressman daw mga kababayan ng Iloilo na pamangkin ni Miriam Defensor Santiago na mukhang hindi naambunan mga kababayan ni kaunting brilliance ni Miriam Defensor. Dahil ang sabi niya mga kababayan na overreach din daw ang ginawa ni ng Korte Suprema. Kagaya siya ng stand mga kababayan ni Tuta Soto. Bagamat abogado mga kababayan. Taga One Bull din. At ang isa sa kanyang mga interesting na sinabi mga kababayan na posible daw hindi kayanin ng Kamara ang 1/3 na boto para ma-impeach daw ang ating pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Unlikely to reach 1/3 vote needed to impeach VP Sara Duterte. Yan ang kanyang paningin At isa pa siya sa mga kandidato, mga kababayan, na maging prosecutor sa impeachment ni VP Sara kung aakyat ito sa Senado. Aminado. Panoorin niyo po. Tungkol naman sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Ano po? So tama ba ang ginawa ng Makabayan Bloc in filing it the other day? Na-advance mga kababayan. Hindi gaya nung unang desisyon ng Korte Suprema na February 6. O dapat inintay natin yung February, ano bang unang petsa doon? February 6 ba? Hindi na sila makatulog Excited na sila Percival mga kababayan at si Laila sa Badilima. Yun yung original na date, di ba? Tama ba yun? O baka ma-technical na naman? Para sa Natural sa sang-ayon yan. Dahil bagoong Pilipinas yan tama ang ginawa nila. Ito, kung buhay pa si mga kababayan, Miriam, baka mabatukan itong mga kababayan. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni Atty. Topacio na classmate ni Soto sa One Bull University. Dahil ang impeachment Defensor. complaint na pinirmahan ng 1/3 ng mga congressman at tinransmit sa Senado, sabi ng ating Korte Suprema, mali ito. At void ito. Ibig sabihin, umatras ang ating date doon sa naunang impeachment complaint nung Disyembre. Kaya ang deadline... Ang problema, kayo lang ang nag-speculate din ng date. Samantalang sinabi ng Korte Suprema February 6 nung initial mga kababayan. Sa second, hindi niya sinabi na January 15. So paano na yan? Natapos na at pwede nang mag-file ulit. Kaya... Naalala niyo, Pebrero, pinirmahan ang 1/3 impeachment. Bahala kayo. Hindi natin sila tutulungan mga kababayan. Bahala sila, mateknikal sila. Tama nila. Ika-apat yun na impeachment complaint laban sa ating Vice President. Ang nauna, petsa mga Disyembre 5 pa lang nung nakaraang taon. Kaya dahil void yung February 5, 2025, umatras ang pagbilang Umatras ng mga ang bayag. Doon sa naunang impeachment complaint na ang sabi ng Korte Suprema hindi inakto tapos ikaw na ang na ngayon. Interpretation mo yan. ng Kongreso. Na deemed. Deemed. Deemed, presumption. Filed. Tama yun. So anong petsa yun? Pagkakaalam ko, December 5. At ang sinasabi lang namin sa Kongreso o sa Legislative Department, Sige, bahala how kayo. we interpret and execute our Hindi nga kayo ang dapat mag-interpret ang Korte Suprema. rules should be up to Congress and the Legislative Department. Bakit? Kayo ba ang last arbiter? Di ba ang mga kababayan, yung Korte Suprema nga ang taga-interpret ng batas? Dahil ang sabi nga natin na ang impeachment ay isang political question o na nararapat na nasa kamay lang ng Kongreso Pero dapat sumunod kayo sa batas. which has the sole power to initiate Last week nga ito ni Tuta Soto mga kababayan, Kinontra ang Supreme Court impeachment complaint at nasa Senado para i-trial ang impeachment. Ewan na natin kung abogado ba to. Kung natalsikan ba ito ng kahit kakaunti, kakarampot na intelihente ni mga kababayan, late Miriam Defensor Santiago. Sana hindi na Parang naging na din mga kababayan May tama na rin sa tuktok, Korte Suprema pang binabangga. kami pakialaman ng ating Korte Suprema. Wag kayo makialam, Korte Suprema. Kongresista yan
Bagoong Pilipinas din mga kababayan. Sinasabi mo Bumangag overreach. din. Because it is an overreach. Mm, So you overreach also daw. believe, kagaya ka ni Senate Sota. President Tito Soto na may Oh. overreach ang Korte Suprema. Wag daw makialam ang Korte Suprema Okay. sa kanila. Yes, ako din. Bagamat Taga one ball din ako. ginagalang ko ang desisyon ng ating mga justices, I know and I feel that there is an overreach. Ginagalang mo tapos hindi mo, binabastos mo nga ngayon. Yan ba ang paggalang? Liar. And that there is a violation of the separation of powers. Violation. Ginagalang doon niya tapos violation. Sanda doon. Ah, Saan banda? Wala. Nag-iisip pa. Desisyon ng Korte Suprema, Oh. sabi nila na ang session day is a calendar day. Ayan. At ang sabi nila, kahit 1/3 ang pumirma ng impeachment complaint, Dapat dumaan sa due process, yun nga, tamang proseso. nag-suggest silang dapat dumaan pa ito sa Committee on Justice. Yan Alvin, naman malinaw talaga. sa ating konstitusyon na kapag 1/3 ng mga congressman ang pumirma, dapat diretso na yon sa Ikaw na ngayon ang nag-i-interpret. Classmate niya ni Soto, mga kababayan. Sabi nga ng Korte Suprema, dumaan kayo sa proseso, ungas. Kahit pa 1/3 pa yung botong iyan. Paano mo malalaman, mga kababayan, na sufficient in substance? Sufficient in form? Hindi mo malalaman. Hindi nga nabigyan ng kopya. Senado. Bakit? Kasi kung may napakasamang presidente na O dapat katulad ngayon, napakasamang presidente, useless pa rin. Kahit pa'y napakasama ng presidente, kagaya ngayon ni Marcos, mga kababayan, kung kayo lahat bumangag, kasabwat na sa kasamaan, hindi pa rin yan mai-impeach. tanggalin, dapat diretso na yan. And the due process does not end. Wow, There is still wow, due process sa Senado. Magta-trial pa doon. May mga pleading pa, may Kaya nga, huwag magsayang ng oras na iakyat pa yan sa Senado kung dyan pa lang, mga kababayan, sa Kongreso, nakikita na yung technicality, kamalian, sa step 1 pa lang. answer pa. Walang tinatanggalan ng due process dahil may paglilitis. Yeah, pero Diyos teka ko, muna, Lord, so sabi mo may stupid. overreach. But the Supreme Court is the Supreme Court. It is the final arbiter of anything related to interpretation of the laws, right? Ayaw na That's right. tanggapin. Dalawang beses na nagsabi ayaw pa rin. What are you going to do about it? Kung may palagay mo may Wala overreach, siyang ano magagawa. pwedeng solusyon? Susunod kami sa Susunod ka rin pala eh. Ang dami mo pa Korte sinasabi. Suprema. Magulo ang ating bansa kung hindi namin igagalang yon at hindi kami susunod sa tinatawag na rule of Bakit nagpuputak ka pa? Bagamat pantay-pantay ang ehekutibo, Uy, ang shut legislative up. at judicial department. Hindi kayo pantay-pantay. Kami mas titiwala kami sa Supreme Court kahit papano, mga kababayan, dahil mayroon talaga silang binabasihan yung batas talaga, mga kababayan. Etong mga executive, tinabangag, mga kababayan, etong mga kongresista, legislative, wala nang batas talaga. Bending of the law. Breaking the law ang ginagawa. Sa ating konstitusyon, the judicial department under its judicial review power ay pwede kaming i-judicial review if the court thinks that there has been grave abuse of discretion on O, diba? So, pantay ba yan? So, tingin natin, although, technically, mga kababayan, sasabihin nilang pantay-pantay lang, legislative, judiciary, at saka, executive. Pero, may mas lamang, mga kababayan, ang Supreme Court, ang Korte Suprema, ating mga korte. Dahil, pagdating, mga kababayan, sa usaping legality, at saka due process sa isang kahit saang ahensya, pwede niyang i-call out ang mga ito. Yan ang lamang, mga kababayan, ng judiciary. the part of the legislative or executive. Pero sa palagay ko, wala. Okay, so bagamat may overreach, respetuhin pa rin, sundin pa rin kung ano sinabi ng Wala ngang overreach. Sa tingin lang niya. So, wag mong ipalabas na mayroong overreach. Yan ang problema dito sa mga media, mga kababayan, is opinion ng isa parang pinabalita lang na ultimate truth, mga kababayan. Sabihin mo, Alvin, na bagamat sa tingin mo, bagamat sabi mo mayroong overreach, hindi yung bagamat mayroong overreach na as if na talagang overreach yung ginawa ng Korte Suprema. Ganyan ang pagbabalita ng mga bias, mga kababayan. So, magbabaw pa rin kayo sa Korte Suprema. Dapat Sumunod kayo. Dapat yung batukan We kayo don't know, kasi meron proseso eh. Hilain yung dila ninyo sa
mga wala nang kwentang Kasi pag pinagsasabi. pumalma sila, ay lalong magkakakrisis. Ayun na nga. Tama yun, tama yun. At saka, I am hopeful na balang araw, the court has many times reversed its decisions. Huwag ka lang umasa, 2 beses na nga yan eh. Paano magre-reverse? Wala na kayong chance na mag-motion for reconsideration. Unanimous ito, Kong eh. Yes, Pwede pa rin. there have been cases where Wala! Shut up! Liar ka! Walang cases na ganito na kahiltulan mga kababayan sa namagdaan. unanimous decisions or ang sinasabi nga natin minsan ang doktrina na o stare decisis na Diyos ko Lord, paulit-ulit na naman ba ito mga kababayan? Na-call out na nga si virus niyan dahil lang fake news. Wala. Yung sinasabi yan lang mga kababayan na unanimous, na binaliktad daw. Tungkol sa talong mga kababayan, yung element mga kababayan na kahalintulad na meron ito sa kasong ito sa impeachment, na hindi dumaan sa due process, ganyan-ganyan. Walang kahalintulad na kaso ang nabaliktad ng korte. Yung sinasabi nilang binaliktad ay tungkol yun sa teknolohiya ng talong mga kababayan, genetics sa ganyan. Natural, walang alam mga kababayan itong mga huwes tungkol dyan sa mga imbensyon ng mga talong-talong na yan, mga genetically modified organisms. Pabago-bago ang teknolohiya. So malamang nagbago ang technology, nabaliktad later on. Huwag mong ikumpara doon sa talong ang impeachment ni BP Sara. sinasabi nila ay nare-reverse pa ng Korte Suprema. Liar. In due time, baka Due time, maripasan sige. nila ulit ito Oo. balang araw. At Mamatay na lang kayo lahat. Pati kami. Pati ako. Hindi pa mare-reverse yan. Hindi na mare-reverse yan. aantayin namin yon. Antayin mo hanggang kalansay ka. Matuwid ang ating separation. Matuwid, matuwad. Mahilig kayong tumuwad. What do you say? Ay, si Panago. Sa ngayon, yung sinasabi natin, due time. Ang mga tao, ang tagal na Due naghihintay. time. Impeachment na naman. Ano ba mangyayari dyan? Ano masasabi mo na? Ang ugat ni Doris sa sa kanyang leeg mga kababayan sa kaiintriga, lumaki na. Kailan bang tutuldukan ito? Wala. Dapat matuldukan din ito, Doris. Hindi ito maganda para sa ating bayan. Hindi Talagang maganda hindi para sa maganda. ekonomiya. Ngunit habang may nagfa-file ng impeachment complaint at may nakikita ang ating mga kababayan na Dapat no, itong mga kababayan na una ng grupo na halata na masyadong nanggugulo lang, i-disqualify sila mga kababayan sa pagpa-file. Kagaya ng Dilima at saka ng mga kabayan black, halata masyadong nanggugulo lang at nagpapapansin lang mga kababayan. pwedeng paglabag sa saligang batas ng mga matataas na opisyal, lalo na kung may kasamaan talaga silang ginawa. O si Marcos, ngayon, ang nakakatawa mga kababayan, ang etong mga kongresista, naging abogado bigla ni Marcos mga kababayan. Naging Marcos defender, Diyos Dapat ko may Lord. impeachment because this is a protection that our country has installed in our constitution. Oo, Basta ba't yung sinasabi mong kapag mayroon tayong napakasamang presidente, eto ngayon napakasama, bakit hindi nyo pinas forward? Ayaw pa nilang tanggapin mga kababayan na may substance daw yung akusasyong addict si BBM. Bakit? Hindi pa ba substance yung mga testimonya ni na Aimee? Madali lang naman yan eh. Palusutin nyo yan and then dapat ang deciding factor nyo dyan, yung resulta ng hair follicle test, harap-harapan. lang ng tama at maayos lang ang pagsasagawa. This is a pillar of democracy. Oo. Nakakapagod nga, totoo yun, pero kailangan namin gawin. Nakakapagod kung yung halata na masyado mga kababayan ang inyong pinapa-impeach kagaya ni BP Sara at talagang pinagplanuhan ninyo at ginastusan pa. Gumamit pa ng pera ng bayan. Yan ang nakakapagod. Pero kung si Bangag ang ipapa-impeach, worth it. At mas maaga nating matapos ito, mas mabuti para sa lahat. Yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, looking back with the decision of the Supreme Court, pwede pa rin ba sabihin na na-impeach siya o Hindi. Invalid na null eh. and void yun? Null and void. Wala. Never been Siyang impeached. na-impeach ng House. Ang sabi ng Korte Suprema, void ang aming So never. pinirmahang one-third impeachment complaint. So never siyang na-impeach. Technically speaking, So, i-correct natin itong mga media mga kababayan ha, na idinidikit nila kay BP Sara na si BP Sara na impeach daw sa House. Null and void. So never technically mga kababayan na impeach si BP Inday. Although ang paniwala ng mga mambabatas noon, hindi impeached ka na. Pero never siyang Saka na-impeach. maganda yung Never tinatanong mo, impeached. Alvin, kasi maraming nagagalit kapag naririnig nila ang impeachment, lalo na ang mga supporters ni Vice President Sara. Talagang nagagalit kami kasi buisit kayo. Magkano natanggap ninyo?
Kasama ito sa pumirma. Para kahit ma-impeach siya, hindi siya tinatanggal sa pwesto. Binibigyan pa siya ng pagkakataong sagutin lang ang mga aligasyon laban Shut up! Nagdudungis lang kayo ng pangalan ungas. sa kanya. Maybe because they don't understand the meaning of the word impeach. Ano hindi namin naiintindihan? Shut up na kayo mga hudas kayo. Kayo ang hindi nakakaintindi. Paulit-ulit nagtatanong kay Piatos. Ang impeach, ibig sabihin, ay may ebidensya para sampahan ka ng kaso at ilitis Paano kayo? Null and void nga. Null and void. Kayo ang hindi nakakaintindi sa sabi ng Korte ka Suprema. sa Senado o Correct. sa Senate. Baliktad pa mga kababayan na mga Duterte supporter daw hindi nakakaintindi ng word na impeach. Impeachment lang court. yun. Hanggang Null doon lang nga. yan, ma'am. Hindi ka tinatanggal sa Null and pwesto. void. Tama. So are you ready to become one of the prosecutors again in case the impeachment complaint versus the Vice President goes to the Senate? Sige, ikaw ang ipalit kay Akop tapos ikaw na rin ang susunod. I won't preclude the members of the House kung pipiliin nila ako. Mahirap tumanggi sa isang Mahirap tumanggi pero piliin nyo ako. Oh. constitutional duty. Kating-kating na tong animal na Some to. members may hesitate, but if you are chosen to do your constitutional duty, dapat gawin mo yon. Pero pwede din naman din talaga kasi abogado ka naman, nagtuturo ka naman. Dapat tanggalan ka na nga ng i-disbar ka na dahil ang sabi niya mga kababayan overreach daw ito sinasabi ng Korte Suprema. Nagpa-practice ka naman. I mean, kung requirement Paano ka naging abogado sa One Ball sa University? pag-usapan, pasok ka Pasok naman siya, kahit oo. papano. Ano po? Sure, Alvin. Oo. Tatanggapin ko yon basta may utos ang Bangag. nakararami sa Kamara de Representantes. At saka pa, sabi niya, di ba, ang tinuturo niya, Constitutional law. constitutional Basic law. part. Ay, Diyos ko Lord, nagtuturo pala ito. Kawawa mga estudyante, mga kababayan. Korte Suprema, hindi ginagalang. Basic constitutional. Sinusuway pati Korte Paano Suprema. ka pahahanap ng iba? yeah. Ito na nga ang base ko. Tama. Bulok din yan siguro magturo But how do you feel? Papanong, sa palagay mo ba ay mai-impeach the second time around ang Vice Presidente? In your dreams. In your dreams. Sa ngayon, I do not see an impeachment process going through a one-third endorsement process. Bakit? Okay. Hindi ko nakikita. Tanggapin natin. Wala na. Surrender na ba kayo? Huwag mong sabihin na makikiline up ka kay Sara Animal kang buisit ka. Pero wag din pa tayo pa siguro mga kababayan na sabi-sabi lang nila na hindi daw kaya mag one-third. Pero later on pala mga kababayan, bigla. Impeach na naman si Sara. Nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. And the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yon sa komitiba. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon. Kung anong mga kasinungalingan na naman, mga kababayan, magdiyagan na naman ang kanilang ipapatawag. Ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the Committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is sabi mo hindi dadaan sa one-third ngayon. Ano ibig sabihin nun? Marami kang kabaro, marami mga congressmen and women na Natatakot na. nagtatansya din. Kasi Dahil naninipa. malapit na magpapaline up na naman kay Sa Sara. malay mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028. Alam na yung loyalty, di ba? Correct. Disgrasya. Ganun ba yun? Wala ka makuhang one-third ngayon sa Kamara dahil nag-aaral silang lahat. Saan ba ako pipwesto? 2028 kasi yung tinitignan nila. That is the reality, Alvin. At mas gusto nilang makita na lang ding dumaan sa Committee on Justice, lalo na't may ruling na ang Korte Suprema. Pero inuulit ko na kung magkataon balang araw na may pumirma na one-third ng members of the House of Representatives, dapat pa ring dumiretso ito sa Senado for trial forthwith. Shut up. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hoy, abogago. na hindi pwede yan. Dapat talaga dumaan. Kapal talaga ng apog dito mga kababayan. No? Parang sinabihan na kung anong tama. Pipilitin pa rin mga kababayan kung anong gusto niya. Ayun yan na naman si forthwith. Kaya lang maligalig din dun sa taas, sa upper house. Di ba may threat din dun na palitan si Tuta. Senate President
Talagang kung dadating daw mga kababayan sa sa Senado, masisibak yan si Tuta Soto mga kababayan. Dahil anong maaasahan natin kung si Tuta kating-kati yan ipa-impeach si BP Sara Duterte dahil gusto na siyang siya na daw ang sabi mga kababayan baka iniisip daw ni Tuta Soto na siya na ang papalit. Kapal ng mukha. Soto, although nakwash Natalo naman, kasi siya kay Sara sa eleksyon. mukhang wala silang bilang. Ibig sabihin, maligalig din. May attempts from time to time, Congressman. Tama yun. The closer we are to a presidential elections, the more careful the members of the Senate and the House about impeachments are. So, maganda rin na nasa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Pagpilian na lang natin ng husto ang mga tamang leader na nararapat sa atin sa 2028. And while I am Kayo here, nga. I think this is the Kayo perfect nga, opportunity. supporter kayo ni Tambaluslos at ni Marcos. Kung makapagsabi, pipilian na ito tamang leader. Tapos sila, ang sinasabi nilang tamang leader is Tambaluslos at si Marcos. Anong pag-uutak Opportunity yan? para sabihin na sa mga millennials natin at mga Diyos Gen ko Z, Lord, wag ka nang mangaral. Wala kang moral ascendancy para mangaral dyan. you are the most intelligent generation to vote. Obviously, hindi ikaw. Hindi ba Siguro tayo- ang mga kababayan, kahit yung flow ni Miriam Defensor Santiago, asset na nito. Liabilities ni Miriam Defensor mga kababayan. Dumi sa kuko ni Miriam, katalinuhan na ng kanyang pamangkin ba niya? Pamangkin nga ba ito mga kababayan? Parang hindi Magpa-DNA test ka nga. Hindi ka man lang naambunan ng kaunting common sense. The most 2028. intelligent. Ay, ang mga Gen X, isama na natin. You are the most intelligent generation to vote in 2028. Sana pumili tayo ng tama. We should Ay, nako. Ang ginagawa ng gobyerno ngayon, mga kababayan, gusto nilang magiging bobo ang mga tao dahil para hindi aangat mga kababayan pagdating ng eleksyon, bibigyan lang ng ayuda. Ito ang mga klaseng tao ng mga ganito. integrity over celebrity. Bumoto tayo ng tapat, hindi yung mga Kung sikat. hindi ka defensor, kung hindi ka ni Miriam, hindi ka mananalo ngas. At it's a perfect Pasalamat opportunity ka. for us to change this country for the better. Diyos ko Lord, choose the country. Kung pogi yung kandidato Si Alvin, siguradong senador na yan. Kaya, Senador sa Kangkungan. yan ang kailangan natin, no? Matapang. Sige, Wala akong kabalak-balak. Diyos ko po. ang sarap Maglokohan lang kayo dyan. Maglokohan lang kayo dyan. ng- Dito sa ABS-CBN, dito na lang ako. Parang nagkikilitian lang din ng kanilang sariling mga tumbong mga kababayan. Congressman. Oh, by the way, Enough flattery na kayo lang man din ang naniniwala dyan sa mga flattery ninyo. wait lang. I just wanna be clear. Sinasabi mo, at this point, hindi kakayanin ang one-third vote para idirekta sa Senado ang impeachment complaint against the Vice President. Not at this time. Hindi kakayanin. legally, hindi na pwede dahil may mga na-file ng impeachment complaints. I do not see a one-third endorsing it. Okay. Tingnan natin, no? We can never say. We can never say. So wala na yung option na yun dahil Meron may pa na-file naman. na. Baka unti-unting may pumipirma, pero sa ngayon na nasa committee, hindi ko nakikitang Wala pa. dadagdag. Sige, ulitin nyo na naman inyong kamalian. Idiretso nyo na naman para mateknikal na naman kayo. Ang Okay. endorsers. Sige. Anyway, partner, makisuyo lang kasi habang nag-interview ko kanina sa DOTR kay Secretary Banoy, may patanong siya. Ano ba yung issue mo sa overbooking and is there a pending legislation against it? Alam mo, Alvin, linggo-linggo ako umuwi sa Iloilo at linggo-linggo ako pumipila sa airport para kumuha ng aking Ticket. boarding pass. Lalo ang Pasko minsan sa airport dahil minsan nababump Yeah. ang handa na makauwi at maka-transportation yung polisiya. Kapag nakapayad na ang isang pasahero at sinabing may overbooking at hindi siya makasakay, that is a breach of contract, Alvin, Yeah. on the part of the carrier. Oo. And malaking bagay yan para sa mga pangkaraniwang Pilipino kung hindi ka naman Oo. mali yun. So dapat pa ba ng legislation yun o kaya ng executive yun? Kaya na sana ng isang executive order o administrative order yon. Oo. Matagal mag-legislate, napakasakit na proseso.
courageous enough, sabihin ng presidente, pagbawal na yan. Pero ano Yun lang ang sinasabi ko, na hindi pwedeng mag-overbook sa isang bagay na alam nyo namang ito lang ang kapasidad nyo, tapos makikiusap kayo o ifo-forcefully bump off nyo ang ibang pasahero. Ayun, no. Sige. nakakaawa Oo. yung natutulog na doon. Hindi, partner, yung, Para ang lang- sistema kasi dyan, iaalokin mo. Oo nga. Pataas ng pataas Tama yung yun. alok mo. Hanggat Pati sa may hotel, kumagat. pangtulog. Lahat. 8 na po ng umaga. May isa pa tayong dapat hingan ng reaksyon. Sabi ni Congressman Sandro Marcos, dapat no work, no pay ang mga mambabatas. Si Sandra, pasikat na naman mga Ayun, kababayan. nagigigil kasi ako sa mga hindi pumapasok. Wow, nagigigil siya kay Bato mga kababayan. Oh. Yan diretsuhin nyo na. Dami nyo pang mga satsat. Kumukuha na ng ako. sweldo eh. Oo. Diba tayo, no work na ba? Ang aga natin gumising, ang liit ng sweldo. Samantalang ang senador, ang laki ng sweldo, hindi man siya pumapasok. Wala, bahala na ang sweldo. Actually mga kababayan, walang pakialam yang mga senatong. Sa totoo lang, mga congressman, senatong, wag nyo yan yung swelduhan. Walang pakialam yan mga kababayan. Ang importante dyan sa kanila, yung kanilang proyektong nakukuha. Yan na lang ang alisin. Bakit? Ipa-funnel sa kanila ang mga proyekto. Huwag idaan sa kanilang pangalan. Si Tuta Soto nga mga kababayan, ang sabi niya, ayaw na natin kung tinuloy ba niya, na hindi daw siya tatanggap ng kanyang mga kababayan, sahod. Buong termino. 6 years. Pero, bilyon-bilyon siguro ang project na mga insertion mga kababayan na funnel sa kanila. So, wag nyo kaming lokohin dyan sa inyong no work, no pay. Hindi nyo kailangan ang pay. Wala tayong pakinabang sa kanya. At saka yung malate ka lang, meron lang May certain kaltas. number of late Oo. na equals na yung kaltas. Kaya nga. Etong tao na to, napaka-special mo naman. Ano ka? Siopaw? Oo, so pa Bato. Bato let Oo. Si Bato ang kanilang iniintriga dyan mga kababayan. Sige, kaltasan nyo na nga. Diretso na. Huwag nyo lang pasahod. Ang dami nyo pang sinasabi. Pero mas gusto namin nasasabihin ninyo mga politician, mga congressman, mga senador, hindi na kayo tatanggap ng pork barrel, insertion, DAP, kung ano-ano pang mga sabi, mga allocables, yung ganyan. Yan ang gusto namin marinig. Udas! sorry. Anong reaksyon mo? Tama bang panukala ni Congressman Marcos? Susuportahan mo ba yon? Tama yun. Ay, Mike, wait lang. Sorry. Go. Tama yun, Alvin, at sang-ayon ako doon. Kahit Kailan hindi ba na panukala kailan ba hindi isasang-ayon itong mga ungas at mga kababayan sa mga yes man ito pagdating sa pamilya nga bangag mga kababayan dapat gawin na ng administrasyon sa Kongreso yon. Trabaho namin ang pumasok. Alisin nyo na ngayon ang mga allocables ninyo. Nako. Trabaho namin ang mag-legislate at bumoto. Yun nga To be present para may quorum kami lagi. At tuwing nag-orientation ako every term sa mga bagong neophyte na congressmen, sinasabi ko sa kanila, pinaghirapan nyo ito para ipanalo. Pinaghirapan At iba sa nyo inyo ito para gumastos pa magnakaw. Para maging congressman. Tama. Oo, nagnak. Nang bili Show pa ng up para bumoto. Kasi hindi pwedeng walang tao ang session hall sa mga pinaka-importanting batas na ipinapasa natin. So tama lang na no work, no pay. Maging halimbawa kami sa sambayanang Pilipinas. Gawin nyo na. Pwede naman ang idiretso yan. Na hindi kami espesyal porque miyembro kami ng Kamara de Saka Representantes. unfair talaga na wala Unfair. kang ginawa tapos kukuha ka ng sweldo. Unfair din sa aming mga pumapasok at nagpupuyat doon. Exactly. Wow, nabupuyat. Exactly. Ang sipag. Staff, di ba, na pumapasok din para hindi rin mabawasan. Samantalang yung staff nitong, ang pangalan niya. Bato. Kung nga matanda ng pangalan, absent na absent, sumusweldo rin. At sorry naman po doon sa mga staff niya, no? Pero unfair doon sa kongresista o senador na may staff na nagtatrabaho. Kaya nga. Ay, yung Wow, iba nga ang pumapasok nagdadawa kahit ko, eh. Oo Tama yun. naman. Huwag lang makaltasan ng sweldo Tama tapos ikaw wala kang ginagawa. Tama May yun. sweldo ka pa rin. Anak ng... Anak na nga. Sila lang din ang sige na, go na. Ipasano niya, rush. I-rush niya na. Ikaw nga dito. Sabi ni Magpaliwanag ka. Bud Britannico, basta mayong aga. Bud ilonggo ito, Bret? Bud Britannico, may ilonggo. Bad Britannico, bad breath. Yes, tama. Si Bud Britannico, mayo, basta ilonggo mayugid. Thank you ha. May isa Talon. question tungkol sa speaker, no? Dinidiktahan ba kayo ng speaker na Wala. Dinidiktarahan ng
previous speaker pa rin dahil si Bonji D is tuta yan ni Romualdez. I-dismiss nyo na yung impeachment complaint laban sa presidente Ayan ba yung marching order for today? O lahat ng kaalyado ng Marcos vote against it para matigil na yan? Hindi na, Alvin. Mas maingat na ang leadership kasi talagang Ay, Diyos ko, sisingaw Lord. yan kapag may ganyang utos. Sumingaw na nga. Oh, kaya wala tayong tiwala dyan kay Bonji D, mga kababayan, dahil yung mga committee chairman, mga kababayan, hindi niya pinalitan. Andyan pa rin si Raridon, yung sina Adyong, mga kababayan, sina Abante. Ay nako, the same swalot, mga kababayan. So, anong maaasahan mo? The same lang, mga kababayan, dog. Parehong mga aso. Nag-iba lang ang suot, mga kababayan, na kolar. We said that we will be models of transparency. Ay, model pa. Lord, model sa mga buhaya. Ngayon nakikita ko na ang mga miyembro ng mga minorya at mayorya sa committee hearing na ito ay malayang nakakapagsalita at magandang pabotohin kami ng tama lang para hindi makitang BBM kami o Sara kami. Ay, nako! Para hindi ka magkinumiyam, Tara. Bangag kayo lahat. Kahit ako, I will Bangag. vote based on my conscience. Hindi ko naman Magbabutterfly din ito, mga kababayan, kapag si Sara na. Ewan lang natin nga ngayon, pasip-sip na ito. binoto yan si BBM. Hindi ko rin naman binoto yan si Sara. I voted for Lenny Robredo. Bilawan, pinklawan ka. Ang problema ngayon, mga kababayan, itong mga pinklawan, lahat bumangag na. Pero they remain anti-Duterte. And I will vote based on my conscience for these impeachment complaints. Oo. So walang walang marching Oo. Huwag kang pakisip-sip order ha. tanggalin nyo na. Wala, yan, hindi naman ako supporter ni Marcos eh. Hindi rin man ako. Hindi supporter, pero Romualdez, mga kababayan, tanongin mo. Basically the same. Ang supporter ni Romualdez is supporter ni Bangag, mga kababayan, dahil magpinsan nga yung mga Bangag at Romualdez. Supporter ni Sara Duterte. Hindi ka rin I namin will follow, tatanggapin. my conscience based on all the impeachment complaints, whether Wala I kami sign pakialam sa'yo. or I vote. And can you assure na ganyan din ang pag-iisip ng mga kabaro mo? I will not assure you that because I will not speak for them. Pero I can tell you na wala kaming marching order para Ano ba itong pinagtatanong ni Albil El Chico, mga kababayan? As if naman na may kontrol ang ibang tao sa utak ng iba. sa ganyan. Very Claro. good. Oo. Sa presidente Very good, mo na very today, good. you're going to Oo. decide on the fate kung meron bang substance. Kasi Ngayon, may mga kababayan, eto na, magkakaalaman na dito, mga kababayan, itong mga pautot nila tungkol kay Bangag. Akala natin nung mga kababayan, sinabi nilang may substance daw in form, na yun, ay may substance in form, mayroong basihan in form, na yun. Hindi pa pala. Iba pa pala ang hearing, mga kababayan, sa kung mayroong substance. At yan ang mas importante. At hindi pa sila nakapag-decide, mga kababayan, na kung sufficient in substance dahil nagdidebate pa. Tapos, saan ka makakakita, mga kababayan, na yung mismong mga nagsampa ng kasi nadilima, mga kababayan, kakampi, ng parang kinampihan na si Bangag, nag-abogado na kay Bangag, at mga kongresista na dapat mag-deliberate. Sila na ang nag-argue na kulang daw sa substance yung mga kababayan na grounds na addict si Bangag. Diyos ko, Lord. Absuelto agad nila, hindi daw yan impeachable offense. Probado may form. Ang pagiging Yung addict. substance na lang. Ano po? May substance nga ba? In as far as you are concerned, Congressman? Tama yon, Alvin. Ngayong araw, tatalakayin namin ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, the impeachment complaint filed by former Congresswoman Lisa Masa and Lisa mga kasamahan Mata. niya. Papakinggan namin ang mga endorsers nito. Kung Drama lang daw, mga kababayan, yan. Tapos later on, kanila daw yung ibabasura din para ang purpose lang ng mga buang dito ngayong mga kababayan, para pagdating sa impeachment ni Sara, sasabihin nila, tinakil nga namin itong impeachment ni Bangag kay Sara pa. ang kanilang recital of facts under the impeachment complaint ay may makakatindig ba para Tindig Pilipinas! Oh. magpatuloy ang hearing ng impeachment complaint. So kahapon, tinapos namin ang discussion on the determination of substance ng naunang impeachment complaint Yung kay De Jesus. ni De Jesus na in-endorse ni Congressman abogado. Nisay. So natapos na yon at sabay naming pagbobotohan yan mamayang hapon. Pero sa palagay mo, ikaw lang, siyempre you cannot talk in behalf of the Justice Committee kasi isang miyembro ka lang naman, di ba? Are you a ranking member of the Justice Committee? No, I'm an ex-officio member. Ex-official. Bilang, But bumoboto ba yun o yes, hindi? pwede, Alvin. Bobo! Bumoboto!
Ayusin mo pagka-pronounce ha. Bumobo o bumoboto? Ng ex-officio. Kasi Parehong bobo, pareho ding bumoboto. deputy siya eh. House, Kapag tama. deputy majority leader ka, You sit in automatic all. Bitawan mo miyembro iba. ka ng Hindi, mga you sit in komite. all committees. okay, okay. Pwede Yun kang yung sabihin ng bumoto. ex-officio. Ayun, okay, oo. okay. Ano sa basa mo? May basihan ba? May sustansya ba? May substance ba? O wala? Kahapon, nakita namin na ang De Jesus complaint ay may mga kakulangan. Ayan na mga kababayan. Yan ang sinasabi. Kulang sa sustansya. Aligasyon ng kanyang complaint. Hindi lang mapagpapatibay ng recital of facts o ng mga allegations. Kaya ayaw ko lang pangunahan ang aming botohan. Wala na. Alam na this mga kababayan ang kanilang resulta sa Pero nakikita din ng ibang mga miyembro, both from the minority at majority, ang mga kakulangan sa Pero hindi naman complaint. hindi naman sa walang kasustansya. Hindi, yun nga ang i-determine nila. Kung may sustansya o wala. Wala, oo. Yes or no, yan lang eh. Kasi yung forma, meron. Pasok Meron. na eh. Paano? Meron may forma. Ang tanong today is, Nagtatawanan. may sustansya. Ang sabi nila, sige, natin, sufficient inform natin, pero etong sa substance, dito na tayo magkakatalo. Yun. Ay, nako. Kailangan ng sustansya to constitute an impeachable offense. Hindi porket may recados ka na, nagawa mo na yung ulam. So, dapat may sustansya to constitute an impeachable offense. Mali. Hindi, kesyo may ulam ka, may sustansya na. Para ma-endorso ng komitiba para magpatuloy ang aming hearing. Oo. So lumilitaw, Congressman, hindi pala pwede na may nag-allege. Halimbawa lang, sabi ni Senator Amy Marcos, adik yung kapatid ko. Wait, ano yan, dapat may sustansya yan mga kababayan dahil serious mga kababayan dahil sister na. On whether how to prove that, ipapatest. O di may allegation, hindi ho ba? Tama. Hindi pala pwede Paano ko magbigay, gamitin na, eto Amy, tulungan mo kami. Magbigay ka na lang ng proof, Amy, litrato, yung ng parehab siya, records. Kaso lang, privacy purposes yan. Litrato na lang. At saka testimony na naman ng kung sino man ang may alam din mga kababayan. Additional, napakaraming may alam niyang addict na mga kababayan si Ngagva. Winnie Monsod nga mga kababayan, sabi niya, that is something that we already know. adik walang presidente, impeach natin. Hindi siya ganun kasimple na may akusasyon, Kailangan totoo mo na yan. yun. Oo. Hindi. Amy, sige, lumabas ka, Amy. Ilabas mo yung mga ebidensya. Sayang, mga kababayan. Sana yung kay Atty. Topacio, no? Dahil mayroong mga USB eh. Sana yun, mga kababayan. Yun ang mapipresent. Mapakita na sana ang laman ng USB. Sayang! Hindi kasi tinanggap ng mga hudas, mga kababayan. Alvin, ang impeachment ay napakahalagang proseso dahil ang mga pinakamatataas na opisyal ng ating bansa ang ililitis natin kung magtutuloy ito. Hindi pwedeng kahit anong bogus complaint, Bogus, kahit haka-haka lang na i-file sa Kongreso ay tatalakayin na. Dapat suriin din ng mabuti dahil it's the fate of the President, of the Vice President, the Justices, and the Constitutional Commissioners are at stake here. So we have to be very careful about what the evidence will show, whether it constitutes an impeachment offense. Okay. Kagaya nung sinabi nung isang congressman, sabi niya, anong pangalan ba nun? Yung Abra Sino na naman yan? yun, yung sabi niya, sabi mo may kinidnap ang dating Pangulo. Teka muna, may kaso bang kidnapping ang inaakusahan ninyo? Andun, sa Korte Suprema. Ang problema, mga kababayan, anong nangyari sa Korte Suprema? Wala. So Tama na-impeach siya ngayon Meron nga. doon kasi paano mo sinabi na kidnapping yun? Hindi na naman pwedeng, oy, Alvin El Chico, in the first place ha, paano magkakakaso ang isang presidente na immune nga? Kaya idadaan sa impeachment dahil ang impeachment, yan ang tanging kaso na pwedeng isampa mo sa presidente. Paano siya magkakakaso? Immune nga sa kaso. Common science, kaya nga may Kung impeachment. wala namang nagsampa ng kaso ng kidnapping. Tama yun. Hindi nga. Tama-tama din mga kababayan, mali ang sagot. Parang nagtatalin-talinuhan pero walang common sense mga kababayan. No? Hindi basta-basta tatanggapin lang. At saka para malinawan din ang ating mga kababayan. Hindi nga pwede kasuhan ang presidente. Ayan, kapag may impeachment at na-impeach ang isang opisyal, Oo. hindi namin siya tinatanggal sa pwesto, Doris, like what happened to VP Sara. Just because na-impeach siya,
we did not remove her from office. Ibig sabihin, meron Invalid yun. Ano ninyo, impeachment kay Sara eh. lang pinanghahawakang ebidensya na binigay sa Kongreso Oo. na ilalatag sana namin Null and sa void. Senado para ang mga senador ang magsabi kung pwede ba siyang manatili sa pwesto o nararapat siyang bumaba. Okay, okay. So, kanino yung burden of proof? Kagaya nun, oy, adik, oy, ganito ang ginawa. Eto, dahil ang nagsampa mga kababayan, yung ano ni Lisa Araneta, parang walang substance talaga mga kababayan. Kung nakalusot lang sana yung ano, kina Atty. Sino Topacio. dapat magpatunay? O yung inaakusahan ba, ang mag-e-effort na, teka lang, hindi ako ganyan. No. So, sino po ang dapat magpaliwanag? Sa ngayong stage, Doris, dahil nasa committee pa lang, may burden of proof ang mga complainant o kaya ang mga congressman na nag-endorso ng impeachment complaint na ito. Okay. And if ever the impeachment will progress at nakatawid ito sa Senado, the burden of proof will be the prosecutors who will present the evidence para ito ay i-assess ng ating mga senador at sila ngayon ang boboto kung dapat ba Boboto. o dapat manatili ang mataas na opisyal. Ayun, oh. Are you ready to reveal kung ano ang hatol mo dun sa Hindi yan i-reveal eh. impeachment complaint nung dalawa? May sustansya ba o wala? I won't preclude the committee first. May mahiya din ako sa aming chairman ng Committee on Justice na hindi pa binubuksan ang botohan. Pero sinasabi ko lang na maganda na nasuri ito ng mabuti para hindi na kami questionin. There have been issues that we are saying that we are against the ruling of the Supreme Court. Minamadali namin. Para din malinaw once and for all at hindi ako ma-misquote, Doris. Oo. Susunod kami sa Supreme Court. We will follow the Pero, nagpuputak ka. Sabi mo, rule overreach. of law. At sa ngayon pa lang, sabi na ng chairman ng Committee on Justice, ay susundin namin ang pagkakaintindi ng Supreme Court pagdating sa session day na dapat calendar day. Ano masasabing dito mga kababayan? Post your comments below.